everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Pasabog sa taong 2025. Ano-ano nga ba to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pasabog ng taon tayo ngayon, di ba? So pero bago muna ako tsumika ng bonggang-bongga, gusto ko munang pasalamatan syempre kayong lahat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Sam Brusas Crown Channel. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, of course, syempre, ito na nga yung huling taon para sa taong 2025. At sana naging masaya ang inyong taon na 2025. And then, of course, higit sa lahat, ang Panginoon natin, di ba? So, maraming salamat sa Diyos, sa Ama natin nasa langit, and then, of course, sa lahat ng blessings na natanggap natin mula sa Kanya. So, walang imposible sa itaas talaga. Magtiwala lang tayo sa Kanya. And then, ngayong 2026, syempre, hinihingi ko uli ang tiwala ninyo sa itaas. Na pagkatiwalaan lang natin ang itaas sa lahat ng mga gagawin natin. Magtiwala tayo dahil hindi tayo maliligaw sa lakbay natin sa taong 2026. So, ang wish ko, syempre, mag-success ako sa lahat ng ginagawa ko. Mahit ko sana yung 100,000 subscribers, di ba? Wala namang imposible sa itaas. Possible yan. And then, sana makuha ko yan ngayong taon na to. And then, of course, sa tulong ninyo na lagi ninyong inaabangan dito ang channel ko. Maraming salamat sa mga hindi pa nagsasawa. Maraming salamat. And then, of course, sa inyong suporta na binibigay. God bless you guys. And of course, Happy New Year! So yun, Happy New Year sa ating lahat. Pero syempre, bago muna tayo pumunta sa bagong taon, pag-usapan muna natin yung tatlong pinakamatinding pasabog sa taong ito. Na talaga namang masasabi ko, wow, unforgettable. Hindi ko siya makakalimutan. So ano-ano nga ba yung mga tatlong pasabog na yan? Syempre, ang unang pasabog na hindi ko makakalimutan, syempre, yung nanalo si Kurt Bondat ng Mr. International. After ni Kurt na mag-join sa Mr. World na naka-top 20, na marami ang naloka kasi, di ba, parang, top 20 lang, di ba? So, yun yung narating ni Kurt doon sa Mr. World. Ang inaasahan nga natin, magta-top 10, top 5, or magta-title. Kasi nga, di ba, si Kurt na nga yung pinakagwapo. And then, of course, maraming nalungkot sa laban noon ni Kurt. Pero, syempre, sabi ng ganun, kapag may nagsaradong pinto, may bintanang magbubukas. At ayun nga, blessings to comes dahil itong si Kurt ay nanalo ng Mr. International ngayong taon na to. Siguro ito na yung isa sa mga memorable dahil para sa akin, talagang nasubaybayan ko si Kurt sa laban niya dito. Kinabahan din ako konti na parang ang sabi ko ay nakakaloka kasi parang grabe, ang hirap. Pero, nandoon na talaga naman nakita naman natin ang tagumpay ni Kurt at nasubaybayan nga natin yan. Ako maraming beses ko nakausap si Kurt, maraming kong beses na talagang yung tiwala ko kay Kurt 100% na maipapanalo niya ang laban niya dito sa Mr. International at nakuha nga natin yung title, di ba? Ayun, kaya masasabi ko, isa siya sa mga talagang hindi ko makakalimutan. At masasabi ko, grabe ang tagumpay natin dito sa Mr. International. At bongga, winner, di ba? So yon, and congratulations dahil isang title from Mr. International, tagal na rin naman natin gustong manalo uli dyan.
Kasi parang feeling ko, deserve natin talaga yung taong 2025 para sa Mr. International because of Mr. Kurt Bondat. Sabing ganun, paano kung ginawa lang nilang first runner-up o top 5? O Diyos ko naman, nakakaloka. Pero Diyos ko, aayawan mo pa ba yung ganong kagwapuhan ni Kurt, o, di ba? Siyempre hindi na. At talagang prototype siya kung ihilera mo sa mga nanalo like Samuel, di ba? And then of course, si Thailand, o, di ba? So kung ihilera mo, talagang maganda yung quality nilang tatlo, di ba? So looking forward ako sa next Mr. International ng Pilipinas. And then ayun ang aking pangatlong pasabog. So para sa aking ikalawang pasabog naman, syempre yung pagkaka-placement ni Atisa Manalo bilang third runner-up sa Miss Universe. Yes! After ng Miss Cosmo, katulad din ni Kurt, na talagang masasabi mo nakakalungkot kasi top 10 lang ang nakuha ni Atisa Manalo sa Miss Cosmo nung lumaban siya nung nakaraang taon. And then, blessing this guys, kasi sino ba mag-aakala na babalik ang isang Atisa Manalo after ng nangyari sa Cosmo, 'di ba? Kasi 'di ba sabi niya nga ayaw niya nang bumalik. So, ako hindi ko na inaasahan, pero nagloka ako kasi nagbalik ang Atisa Manalo. Tapos ayun, ang saya lang kasi naipanalo niya ang Miss Universe Philippines. Pero syempre, sa journey ni Atisa, sa kanyang lakbay papunta dito sa Miss Universe, marami ang nagduda kay Atisa Manalo. Kasi nga, after nga na ma-failed niya ang makuha ang corona dito sa Miss Cosmo, talagang yung ibang mga tagahanga ay bumaliktad na kay Atisa. Dahil sinasabi nila, nako, hindi naman mananalo yan. Nako, hindi naman makakarating ng top 5 yan. Kung sa Cosmo nga, hindi nga siya. Ayun yung mga hindi ko makakalimutan na binabato nila kay Atisa na talagang kung iisipin mo, nakakaloka. Bakit ganun ang mga lumalabas sa bibig nila, di ba? Kasi parang kung iisipin mo, Pilipinas din naman yung ilalaban ni Atisa, pero galit na galit sila kay Atisa Manalo. At talagang masasabi ko na ito yung isa sa mga ang hirap talagang idepensa, di ba? Kasi ang daming mga basher na hindi talaga naniniwala na makakapasok si Atisa. Sabi nila hanggang top 30 lang. Well, hindi ko makakalimutan yan. At talagang masaya ako na lumabas sa Miss Universe Hall dahil after syempre ng laban ni Atisa, na proud ako kay Atisa at masasabi ko, wow, ang galing ni Atisa kasi na-prove niya. Imagine niyo 120 plus, di ba? Kung di tayo nagkakamali, 120, di ba? Ang nagko-compete bilang Miss Universe at naka-top 5 si Atisa Manalo sa 100 plus. Si Catriona noon nung lumabas siya, 90 plus lang eh. So, ito 100 plus, 127 o 100, mga ganun eh. So, yun. So, ganun kadami. Pero naka-top 5 ang Atisa Manalo. At marami nga nagsasabi na dapat nga si Atisa ang nanalo dyan eh. Ako naman, hindi ko naman na iniisip yon. Kasi nga, tulad nga na sinabi ko, mag-top 5 lang si Atisa, masaya na ako. At yung nakuha niya yung third runner-up, parang hindi ka talo, Atisa, panalo ka. So, yon. At yung performance na ipinakita ni Atisa, talagang lahat naman tayo bumilib. Diba? Sinabi natin na wow, ang galing. Wow, panalo. At panalo naman talaga. At wala naman akong masabi sa ipinakitang performance ni Atisa during that time. Talagang masasabi ko, wow, 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 wow. Diba? Kaya, congratulations Philippines sa sikap, sa ipinakitang laban, at higit sa lahat, yung pagkakaisa natin. Kasi at the end of the story, nakita pa rin natin yung pagkakaisa ng Pilipinas eh. At higit sa lahat, yung mga hindi naniniwala kay Atisa Manalo, naniwala sila na si Atisa Manalo ang dapat manalo ng Miss Universe. So, ayun yung lumalabas sa kanila ay dapat kay Atisa. Kasi sa galing ni Atisa, pagdating sa Q&A, talagang na-deliver niya ng tama, na-deliver niya ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko nga, wow, ang galing, di ba? So, yon. Kaya, hindi man tayo nanalo, winner pa din. So, para sa akin, Atisa Manalo, isa sa mga remarkable sa taong 2025 bilang contesera sa beauty pageant. Di ba? So, Kurt and Atisa. O, di ba? So, yon. So, bongga.
talagang kaabang-abang at talagang inabangan, di ba? So, yon. At ito, syempre, ang number one para sa akin. So, ito talaga, syempre, hindi ko makakalimutan yung back-to-back win natin dito sa Miss Grand. Ito talaga, unexpected to. Nung lumaban si Emma Tiglao bilang pambato natin ng Miss Grand, so syempre nandoon na parang ay sayang naman, ang galing pa naman ni Emma. At eto ha, kay Kurt, kay Emma at saka kay Atisa, first time ko silang nakita in person. Tapos maganda yung relationship. And the end, talagang, oy Mama Sam, oy Mama Sam, Mama Sam, ayun. So, nakakatuwa. And then, ayun. So, sa Emma Tiglao, talaga yung first nakita ko sa kanya, yung naka-white siya at naka-red lipstick. Sabi ko na parang, mananalo ka talaga dito. Tapos yun, sobrang grabe. Yung energy, talagang, ay nako, talagang pack na pack. Bongga, winner. Ando doon yung nag-usap kami ni Emma na naiyak pa sa Emma na talagang gusto niya talagang manalo ng Miss Grand. So, nung una medyo parang ano ba, ang hirap ng laban ni Emma. Parang nilalaro tayo dito ng bonggang-bongga kasi di ba parang hindi tayo napapasama doon sa top 5. And then, ayun, ang saya lang kasi talagang yung tinding laban ni Emma ay ibinigay niya talaga yung lahat. Medyo, ito pa, nagkaroon pa ng issue kasi syempre, di ba, yung gown na ginamit ni Emma no preliminary competition ay Diyos ko, pinutakti pa ng mga basher at marami nagalit kay Ryan Uso dahil nga sa red gown na yan. Pero kung tutuusin ngayon, pag tinitingnan ko naman yung red gown, aba ang bongga naman, ang social naman nung dating. Kaya sabi ko, saan nang gagaling? Di ba? Kung iisipin mo, saan nang gagaling? Ano ang pinanggagalingan at pinanghuhugutan ng sama ng loob ng mga taong to? So, yon. But I'm happy dahil nakita naman natin yung resulta. I'm happy na nakita natin na talaga kung paano inilaban to ni Emma. I'm happy dahil talagang bongga. At syempre, naloka tayong lahat nang lumabas si Emma Tiglao sa kanyang final gown na ang suot-suot ay gown na orange, di ba? Gown na orange na tulad na suot ko. Diyos ko, doon talaga, naloka talaga ako ng bongga-bongga na ang sabi ko, my gosh, ang ganda ni Emma dito. So, sobrang pasabog talaga. So, yon. Kaya hindi ko makakalimutan dahil first time sa history ng Miss Grand na nag-back-to-back sila. At ang back-to-back dito ay Philippines. Di ba? Diyos ko, my gosh, talagang, my God, nakakaloka. Hindi natin nakalain to na mangyayari sa history natin. Kasi di ba parang halos ipagdamot sa atin ang Miss Grand. Halos parang ayaw ibigay sa atin ang corona. Pero eto, di ba? Finally, tan-tan-tananan. Kaya naman matuturing ko siya ang number one na pasabog talaga sa taong 2025. Kasi parang unbelievable. Kung iisipin mo talaga ba? Oo, di ba? Kasi parang hindi ako makapaniwala hanggang ngayon. Ayan yung isa sa mga pinakamasarap na nangyari na nasaksihan ng dalawang mata ko sa intablado ng beauty pageant nang tawagin tayo ng Miss Philippines na winner. Yung ang tagal mag-sing-ing sa utak ko na parang hindi ako makapaniwala. Kasi ang tingin ko lang siguro first runner-up, ganon, na parang imposible na ibigay ni Mr. Nawat. Pero sabi ko nga, walang imposible sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Di ba? So, yon. So, ayun talaga yung masasabi ko at mapapatunayan ko sa inyo na kumapit lang tayo sa mga dasal natin. Kaya naman, ngayong 2026, kapitan ninyo yung dasal ninyo, paniniwala ninyo sa itaas. Yung naniniwala kayo na walang imposible sa Panginoon. Magtiwala lang talaga kayo ng buo, di ba? So, yun lang yung message ko sa inyong lahat. And then, of course, ano naman ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Ikaw ba? Ano ba ang the best at memorable na nangyari dito sa mundo ng pageantry para sa iyo? So, please comment below. Para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga
pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na ibinigay ninyo syempre sa buong taon ng 2025 dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Happy New Year sa inyong lahat ng bonggang-bongga. So yan. So guys, Happy New Year!